Hello mga mi! Welcome back sa aking negosyo vlog kung saan pera ang usapan at divisorya ang tambayan. Mga mi, maaga kaming nagpunta sa Divisoria ngayon dahil uuwi kami sa Pangasinan mamaya. Mga mi, habang inaantay nga namin ang kuya ko dito na nakatira sa Divisoria, ay napadaan kami dito sa Lugawan. At alam nyo ba mga mi, nainganyo rin kaming kumain dahil in fairness, ang daming tao at masarap talaga siya. Kung medyo maselan ka, baka hindi ito para sa'yo. Baka sabihin mong madumi, pero so far, buhay pa naman kami mga mi. Alam nyo mga mi, 8 years na akong paikot-ikot dito sa Divisoria. Pero itong kuya ko naman ay taong Divisoria to mga mi. Kasi dito siya nakatira since 2012. Ito nga palang nakaitim ang aking kuya. Siya ay panganay sa akin ng 2 taon. Mga mi, alam nyo ba, matagal na akong nagninegosyo pero first time ko siyang nakasama dito sa Divisoria. Kaya hindi na ako nagatubiling. Utangan na rin siya. Char. Pero totoo, inutangan talaga natin siya para pambili ng paninda natin. Mga mi, mahilig din ito magnegosyo. Kaya kinuha ko na rin siyang business partner ngayon. Mga mi, kung makikita ninyo, andyan sila, hindi na ako sumama dyan sa mga blue na parang mga tolda dyan. Dyan sila bumili ng palamig. Mga mi, masasabi ko marami rin dyan murang mga paninda. Yan ay sa gilid ng Divisoria Mall, tapat lang ng 818 Mall. Ang daming mabibiling paninda dyan tulad ng mga palamig, ingredients para sa milk tea, mga gamis, at mga pwedeng i-repack. Mga mi, share ko pala sa inyo yung mga technique namin kapag namimili kami. Iniiwan muna namin ang mga pinamimili namin sa tindahan kung saan kami bumili. Kapag tapos na kaming mamili, saka na lang namin iisa-isahin kinukuha lahat. Kasi mga mi, hindi naman natin pwedeng sabing mabigat ang paninda ha. Good vibes lang. Habang buhat-buhat ang ating mga paninda, sabihin nyo magaan. Pero labas na yung ugat mo sa liig sa sobrang bigat. Ito nga pala mga mi, yung pangalawang tindahan na pinuntahan namin. After namin dun sa mga tolda dun sa gilid ng Divisoria Mall, ito ay nasa loob ng 818 Mall pa rin mga mi. Kaya dito, iiwanan muna namin yung ipamimili namin at nakita namin ang daming mga paninda na magaganda na nakalagay sa taas. So kaya kami lahat, dalawa kami ng kuya ko ay nakatunganga sa taas. Mga mi, share ko rin pala sa inyo na dito ang mga produkto ng Colombias tulad ng Pochi, Champi at iba pang mga perfect na mga candies pwede mong i-repack ay nandito sa loob ng 818 Mall. Dito nga mga mi, sa tindahan na ito ay nakuha ko pang makicharge. Mabait sila. So bumili naman ako sa kanila kaya pinayagan nila akong mag-charge. Ayan mga mi, ang aga-aga ay kumakain tayo ng ice cream. Dito nga mga mi, sa tindahan na ito ay nasa loob din yan ng 818 Mall. Diyan naman yan sa gilid. Yung kanina ay nasa harapan, ito naman ay sa gilid. Pero nasa loob pa rin siya ng 818 Mall. Ang tindahan na to mga mi ay Pangasinense din ang may-ari. So meron din itong pwesto, kung hindi ako nagkakamali, sa loob ng Divisoria Mall. Dati mga mi ay nasa labas lang sila. Ngayon nung nagawa itong 818 Mall ay nandito nagkaroon na sila ng pwesto. Pero alam ko meron din silang pwesto sa Divisoria Mall sa loob sa taas. Hindi ko alam kung anong specific na floor pero nakita ko kasi si ate doon. Dito nga mga mi, binili na namin ang halos lahat ng ire-repack namin. Ganyan lang ako mamili mga mi. Kahit ano pa ang ginagawa ko, alam ko yung mata ko umiikot. Tinitignan ko lahat ng possible na pwede naming i-repack. Kasi mas malaki ang kitaan kapag magre-repack ka mga mi. Sa totoo nga lang, kung talagang marami akong pera, halos lahat ay pwede mong ibenta dyan sa tindahan mo. Pero talagang ikaw lang talaga, bulsa mo ang susuko at ang mata mo ay luluha dahil gustong-gusto mong bilhin pero hindi mo na mabili dahil ang budget na dala mo ay sapat na sapat lang para doon sa talagang fast moving. Mga mitip ko nga sa inyo, kapag kayo ay nagpaparolling pa lang ng mga paninda ninyo or wala pa kayong sapat talaga na puhunan, ay tignan nyo kung ano yung fast moving dyan sa tindahan nyo at yan yung lagi nyong bilhin. At kapag medyo nakaipon pa kayo ng puhunan, ay saka kayo magdagdag. Kasi ang hirap nung bibili ka na hindi naman mabibenta. At lagi nyo gagawin dyan sa tindahan nyo na mag-trial and error kayo. Dito nga mga mi, ang kanilang gamis ay hindi naman nakakalayo ang presyo sa ibang mga tindahan na nandyan sa paligid. So yung 2.5 kilo ng gamis, magkakahalaga ng 280 mga mi. Pwede nyo rin siya makuha ng 270 kung talagang box yung makukuha nyo. Ewan ko sa iba kung magkano ang
ang kuha nila. Pero kami, nakuha namin ng 280, 290, ganon. Mga mi, after namin dyan sa 818 Mall, ay nagpunta kami dito, dumiretso kami, banda sa gilid naman yan mga mi ha. Hindi ko alam kung anong street yan, pero magkatabi lang yan sila. At dito nyo makikita ang iba't ibang pastilya na maaari nyo ring ibenta dyan sa tindahan ninyo. Pero careful lang kayo sa pamimili ng pastilya dahil baka ang makuha ninyo na pastilya ay malapit na rin na magkaroon ng hamag. Kasi ang buhay ng pastilya, kung hindi ako nagkakamali, ay 2 to 3 months. Pero minsan, yung mga napapamili namin, 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, ay nagkakaroon na ng hamag. Ewan ko kung bakit ganun. Kaya, pag tumingin kayo ng mga pastillas, tignan ninyo yung kanyang expiration date dahil minsan burado na, hindi mo alam, baka pa-expired na siya or paamag na siya. Mabusisi kayo dapat na bumili ng pastillas. Dito nga mga mi, sa area na yan, sa street na yan, ay meron ka na rin makikitang mga wholesalan. So dito, bilihan yan ng mga tinapay, ng mga mamon, ng mga kropi, ng mga chicharon, doon sa hilira na yung mga tipas na mga hopia, at dito magkakasama sila mga mi. Ang sarap mamili dito, tignan nyo si Daddy. Pitas-pitas na lang ng marshmallow na ibebenta dyan sa tindahan namin. Pumasok na rin kami mga mi dito sa tindahan na to dahil meron kaming nakita na maaari naming ibenta sa tindahan namin at babayaran namin yung marshmallow na kinuha namin. Mga mi, pagod na rin ng person kaya sabi ko sa aking asawa ay antayin ko na lang sila rito sa labas habang sila ay namimili. Mga mi, ingat lang kayo sa inyong mga paninda dahil kung kayo ay malingat ay siguradong wala na yung paninda nyo. Isa pang tip ko sa inyo mga mi, bago kayo umalis dyan sa mga tindahan na pinagbilihan ninyo, ay siguraduhin ninyo na dapat ay na-check nyo, na double check nyo. Kasi kapag hindi yan sinagot ng may-ari ng tindahan, wala na mga mi. Lalo na yung mga resibo ninyo mga mi, itago nyo yan dahil kapag may kulang sa paninda nyo na binili nyo, ipipresent nyo lang yung resibo. Pero dapat sabihan nyo yung may-ari. Kaya kami, yung mga resibo ay talagang intact. Yung mga resibo mga mi ay talagang pinagsasama namin yan para sa ganun, kapag may kulang ay binabalikan namin yan the following week. Eto nga mga mi ay isa din sa mga tindahan na matagal na naming pinagbibilihan. Kahit nung meron kaming wholesale na paninda, yung wholesale talaga kami, nakafocus kami dati sa wholesale. Dito pa rin kami namimili mga mi. Although meron dyan malapit sa amin, sa Manggahan, Commonwealth, pero dito ay madalas kumukuha rin kami dahil minsan doon sa wholesale na pinagbibilihan namin ay wala din silang stocks. Kaya pumupunta pa rin kami sa Divisoria. At ayan mga mi, tapos na naman ang ating negosyo, Lakwatsyera sa Divisoria. Nakalugaw na, nakashopping pa, at syempre nakapangutang din kay kuya. Goal achieved tayo mga mi. Kung nag-enjoy ka sa vlog na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at syempre subscribe mo na rin ako mga mi. Comment nyo na rin kung saan pa dapat tayo mamili next time. Baka yan na ang next adventure natin. So hanggang sa susunod na pagkwekwentuhan natin dito sa aking vlog.